Hindi ordinaryong video lang ang isang ito dahil nakapaloob dito yung mga bagay na natututunan lang ng karamihan kapag huli na ang lahat. Kaya maswerte ka, hindi mo na kailangang magdusa, kailangan mo lang makinig dahil tatalakayin natin dito yung mga katotohanan sa buhay ng tao na hindi mo magugustuhan. Ngunit soon, maiintindihan mo rin. Ibabahagi ko sa iyo rito ang 5 importanteng aral na matututunan mo lang kapag pinadapa ka na ng buhay. Huwag mong sayangin ito at mag-subscribe ka na para sa mas marami pang makabuluhang content. Let's begin! People are in your life for a season, not forever. Sana maunawaan mo agad yan dito bago pa sa'yo ipaunawa yan ng iba. Dahil masakit mawalan ng kaibigan, lalo na kung inaasahan mong mananatili sila sa'yo hanggang dulo. Ngunit hindi lahat ng kaibigan ay nawawala hindi dahil masama sila. It is because people change, priorities shift, and paths separate. At kailangan mo rin maunawaan na karamihan ng pagkakaibigan ay nakabase lang sa convenience, hindi sa malalim na alignment. Naging magkaibigan lang kayo dahil parehas kayo ng school o magkatrabaho kayo o magkapitbahay. Kapag wala yung school, trabaho o yung environment nyo, wala ring connection, diba? Ang babaw, walang deep alignment. And some people aren't meant to grow with you. They are meant to be left behind. Masakit, ngunit kailangan mong itatakyan sa utak mo. Mawawalan at mawawalan ka talaga ng kaibigan dahil na-outgrow mo na sila o na-outgrow ka na nila. Ganyan lang yun. Most friends are temporary. Iilan lang ang makakasama mo hanggang sa huli. Medyo masakit ito, but everyone has a breaking point. You just haven't seen it yet. Kumbaga, at some point ng buhay mo, makakaranas ka ng matinding betrayal na never kang magiging handa na harapin ito. Ngunit huwag kang malilito. Loyalty is real, but it's not unconditional. Nakukuha mo ba yan? Pwedeng maging loyal sa'yo ang isang tao, but people change. Lalo na kapag na-pressure na sila o may opportunities na lumitaw o medyo nadehado ang self-interest nila. Kaya wag kang malilito. Magtiwala ka pa rin, pero wag kang magbubulag-bulagan. Malinaw ba sa'yo yan? Because not everyone will betray you, but assuming no one ever will is naive. Kumbaga, hindi lahat tatablahin ka, pero wag ka rin mag-a-assume na walang tatabla sa'yo. Nakukuha mo pa yan, maniwala ka pa rin na totoo ang loyalty at irespeto mo ang nagbibigay sa'yo nito. Ang payo ko lang, huwag ka masyadong sasandal sa kanila sa lahat ng oras dahil hindi mo masasabi kung kailan ka ilalaglag ng isang tao. Ito ang masakit na katotohanan ng buhay. Being good is not enough. Being effective is what wins. Kumbaga, pwede mong sipagan ng todo, trabahuhin mo ng malala, magkaroon ka ng good intentions at lumaban ka ng patas. Ngunit kung wala kang resulta, wala ka ring reward. Effort is invisible, results are undeniable. Kaya nga dito sa Pinas, irerespeto ka lang ng tao kapag may nakikita na sila sa'yo. Pero hanggat nasa grind ka pa, mababa pa ang tingin nila sa'yo.
Kapag nagtagumpay ka na, diyan na maglalabasan ang mga malalayo mong kamag-anak para i-celebrate ang tagumpay mo na trinabaho mo mag-isa habang minamata ka nila noong walang-wala ka pa. Masakit, ngunit kapag natanggap mo na yan ng mas maaga, mas makakagalaw ka ng maayos nang walang false hope na inaasahan sa mga nakapaligid sa'yo. Because you don't get credit for trying, you get credit for finishing. Ito ang masakit na realidad ng buhay tungkol sa mga tao. Truth is rejected when it threatens comfort. Naunawaan mo ba yan? Tatapatin na kita. Akala mo ba gusto ng mga tao ang katotohanan? Mali ka dyan. What they want is validation, agreement, and emotional safety. Ayaw nila ng truth. Gusto nila binavalidate mo sila kahit mali na. Ayaw nila ng truth. Gusto nila agreement. Dapat sang-ayon ka sa kanila kahit mali na. Ayaw nila ng truth. Gusto nila emotional safety. Masakit kasi sa damdamin ng katotohanan, kaya ayaw nila dyan. People don't hate lies. They hate discomfort. Kaya kapag sinabihan mo sila ng totoo, nagiging defensive sila. Pero kapag sinabi mo sa kanila yung gusto nilang marinig, i-accept ka nila. Dahil para sa kanila, ang nagsasabi ng totoo ay isang threat. At ang nagsusugarcoat ay isang friend. Kaya kapag palagi kang nagsasabi ng katotohanan nang walang awareness, you will be rejected. Pamilyar ka ba dito? The real you is when no one is watching. Kung sino ka kapag walang nakatingin, yun ang totoong ikaw. Applicable din yan sa grind mo. The real work happens when no one is watching. Ang madalas kasi nating makita sa social media ay mga wins, results, at highlights. Hindi dyan pinapakita yung mga sacrifices, repetition, at failures. Pinapag-focus ka lang sa resulta, hindi sa proseso. So if you need recognition to work, you will stop when it disappears. Kumbaga, kapag wala nang nakakapansin sa'yo, tatamarin ka ng kumilos. But legacy is built in the dark. Karamihan kasi ng tao, umaayaw na kapag wala nang naririnig na palakpakan. Ngunit hindi ganyan ang totoong buhay. Do not confuse social media with the real world. Hindi ka magsasucceed niyan dahil unrealistic ang ginagawa mong pamantayan. Ngunit aware ako na karamihan sa inyo hindi pa o hirap pang maintindihan ang mga sinabi ko sa video na ito. But life will teach you eventually. At kapag nangyari na yan, marirealize mo na hindi lang pala ito basta content, kundi isang warning na marahil ay binabaliwala mo ngayon. Kaya kapag mas maaga mo itong naunawaan, konti na lang ang mapapait na aral na ipaparana sa'yo ng buhay. Kaya kung nag-enjoy ka at may natutunan ka sa video na ito, hit the like and subscribe button and help us reach 100k subscribers soon. This is our brotherhood and we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.